Nasasaksihan natin ang paghahayag ng kabanalan ni Kristo na ginawang malinaw sa ating harapan. Naaalala natin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi tungkol sa panoorin kundi katotohanan, hindi tungkol sa palabas, kundi tungkol sa pag-ibig na ginawang totoo sa atin. Sinusundan natin si Jesus patungo sa mga lambak habang ang kaluwalhatian ng Diyos ay nangunguna at nasa likuran natin. Dumating tayo upang ibahagi at ihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Mapagpiyaya at mapagmahal na Diyos, nagtitipon kami ngayon bilang isang katawan ng mga young adults sa buong Pilipinas. Pinag-isa ng pananampalataya at layunin. Sa linggo ng UMYAFP, nagpapasalamat kami sa iyong tapat na pag-ibig na gumagabay, nagpapalakas at tumatawag sa amin na lumakad sa mga yapak ni Jesus. Panginoon, tinatanggap namin ang temang ito, matatag sa pag-ibig sa pagsunod sa mga yapak ni Jesus. Naway hindi lang ito ang mga salita, kundi aming panindigan at patotoo. Palakasin mo kaming umibig gaya ni Kristo, may hawag na nagpapagaling, tapang para sa katotohanan at kababaang loob sa paglilingkod. Pagpalain mo ang bawat samahan, pinuno at kalahok na nagkakatipon ngayon. Naway ang pagsamba namin ay magbunga ng tapat na pamumuhay sa paaralan, trabaho, simbahan at komunidad. Gawin mo kaming ilaw ng pag-asa, tagapagtanggol ng katarungan at kasangkapan ng kapayapaan. Sa pagsisimula, inihahandog namin ang lahat sa iyo. Naway ang aming awit, panalangin at pagninilay ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Panubayan mo kami na manatiling matatag sa pag-ibig, matibay sa pananampalataya, at masayang sumusunod sa mga yapak ni Jesus. Amen. Responsive reading down po. Nagkakatipon tayo ngayon bilang isang katawan ni Kristo, mga young adults na nagkakaisa sa buong Pilipinas. Lumalapit kami ng bukas ng puso, matatag sa pag-ibig, handang sumunod sa mga yapak ni Jesus. Tinatawag tayo ng Panginoon na mamuhay sa habag, kababaang loob, at paglilingkod. Iibigin namin gaya ni Kristo, maglilingkod gaya ni Kristo, at mamumuhay ng ayon kay Kristo. Sa gitna ng mga pagsubok, ang tapat na pag-ibig ng Diyos ang nagpapalakas ng aming pananampalataya. Hindi kami matinag sapagkat si Kristo ang aming salita, bato at manunubos. Naway magningning ang aming patotoo sa paaralan, trabaho, simbahan at komunidad. Kami magiging ilaw ng pag-asa, tinig ng katarungan,
at kasangkapan ng kapayapaan. Sa linggo ng UMYFP, muli naming pinipili ang buhay alagad. Iisa ang aming paninindigan, matatag sa pag-ibig sa pagsunod sa mga yapak ni Jesus. Salamat sa Diyos. Amen. Praise, 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 praise. Ayabak po kay katamungan. Praise the Lord. Apo, nung apansin nyo kapatid, actually ako dua ko liturgy tatalnan. Ne, ining metong itang nanini upgraded version. Kasi may kapag-print ng minuna, alalo retang roll da retang mayap. Kasi po ngining aldo ngayon yung mayap Sunday. Amen. Nya, advice tamo, kinita mo po, kareng PowerPoint, karin tamo medyo lumawi. Ne po, uling ating metong, ating mapila na pamagbayo, kareng liturgy. Alright? Kareng katamong announcement ngayon Okay, pota pong 2:00, pasibayo, pabalo, kareng kaya katamong kalalakihan at kababayan, yung kaya katanang love fellowship. Ne po, potang 2:00, anya, ing balo ko after ning worship, atin lang practice, uling magkanta tamo. Ne? Anya, malakwan la rin kababayan at kalalakihan, pero potang 2:00, muntatampo, uling uititang kaya katamong activity. Kaya daratang Sunday, panagkataya naman ini, uling Revival Sunday tamo. Ne po? At atin tamong speaker, kaya activity yan, kaya Sunday daratang. March 1, celebrate tayong Evangelistic Sunday. At again, atin tampong speaker, kaya ngaldo ngaita. At in preparation po kay Evangelistic Sunday, balo nung may sulat ya, kaya 21, atin tamo pong Evangelistic Seminar next Saturday. At panagkataya po, agkatandakongan, kasi po, kailangan tayo ini kaya katamong church. Ne? Sabi tampin, bisa tamong dakal, kailangan na mag-obra tamo at ilapit tamo ini king Dios. Ating Dios naman po, buri na i-equip na katamo. So, keng 21, Saturday, keng daratang Sabado, atin tamong evangelistic seminar. Timpa? Alright? And then, second Sunday na ning March, i-celebrate tayo po yung katamong 119th church anniversary. Ne po. So, second Sunday na ning March, tayo po kakalingwan yan. Again, pag nakatamo, rin kata maging prayer leader, ngayon bulan na ning February. And then king March, oren po. Then worship leader tamo, king daratang bulan na ning Marso, apin po rin, ang po yung Bible reader, offertory answers, month of March and April. At makanyan mo naman, ding financial updates tamo po. Ne po, ayan, salamat King Lord. Susustain na in kayang ministry, king kaya katamong church. Yan. Alright. Happy birthday ka rin makatuki. Ngining aldo ngay ni happy birthday kang Jonel Maniago Ina Faith Pascual. February 16, Micaela Baluyot, Lindsay Dison, Annalyn Sarmiento, Ethan Kian Venerable. Keng 17, kang J.R. Esguera, Jesse Kembao Jr., Alwin James Willard, Jane Maika Consultado. 18, happy birthday kang Angelica Esguera, John Lloyd Cuevas, May Ann Consultado, Amsi Jorens Manuel. Keng 19, happy birthday po kang Jobert Sarmiento. Keng 20, kang Leila Dison, Rowena Gomez, Elijah Lucas Calma, at kang Alicia Briel Calma. Timpa? Okay, so happy birthday, karening kapatadatam. Happy birthday. Happy birthday.
Sita, ala. Ala. Okay, so nung ala po, kapatid Kenia, mayayari kay katamong announcement. Mayang ang mayang kaawak po kaya katamungan. And we want to greet the all UMYF ang Happy National UMYF Sunday. Excited ta na po ba na magpuri kaya katamang Ginoo? Amen. Amen. Ang katanda kayo po talakan. At pwede tamo po bang sabihan karin kaya katamang kasiping, araw-araw nating sambahin ang Diyos. Araw-araw nating sambahin ang Diyos. Hallelujah. Sabi na po King Awi chapter 34 verse 1, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihan. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papapatigilan. So, deserve na po ning kaya katamong Ginoo na ibiyeta mo po imbes na kapurihan. Ngayon, aldongay ni, at sabi na po ni kanta, araw-araw. Ano naman po sinabi na ngayon mo or bukas or in a month. Sabi na po, Aldo, kailangan tayo pong purihan ng kaya katamang Ginoo. Amen? Amen. Amen. Let us prepare our hearts to praise the Lord. Hallelujah. i-deliver tamo na talagang alaya mong kalupay, kaya ka tamo Ginoo. Give our best praise to the Lord. Repeat after us. Nasabihin tamo po, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala
katamong Ginoo. Hallelujah. Sabi na po kay Psalms chapter 100, verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Kaya katamo pong biye, papanamdaman tamo na sobrang tapat siya po yung kaya katamong Ginoo. Bistamat dakal tamo po pagkukulang minsan, pero patunayan na po ni kaya katamong Ginuing kabutihan na kay bawat metong. Ilugod na kanako kaya katamongan po. Kaya naman ngayon kay Rasa Naiti, I encourage you everyone na open our hearts and welcome the presence of God. Kung ano man po yung panamdaman tamo ngayon, maybe masaya ka, maybe malungkot ka, maybe takal ka pagdaanan. Pero tandaan mo po, yung pangako na po ni kaya katamong Ginoo, magmaliw. Alaya pong kapara yung kaya katamong Ginoo. Kaya continue tamo pong ipagkaloob ing mata sa kapurihan kaya ngayon kay Rasa na iti. Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay,
let us pray. Tapat ka at malugod ka kay bawat metong kaya kami o Ginoo. Kaya naman ngayon kay rasa na iti. Mata sa kapurian, Lord, imburiming pagkalub. Kaya ka. Salamat dahil penamdaman mi, in kaya kang presensya. Salamat dahil nilukob mo kami, O Lord, in kaya kang lugod. Salamat dahil in every different kind of circumstances, Lord, lagi mong patunayan kaya kami na alakang kalupa, na agyo mong ibiye, O Lord God, itang kaya kami pangangailangan. Kaya rin kaya kaming kapatid, Lord, na atsyungin ining kay rasa na iti. Atin lamang panamdaman king karelang puso, atin lamang mabayat, panamdaman king karelang biye. Ining kay rasa na iti, O Lord God. Lalapit mi kaya ka, susuko mingan kaya ka, O Ginoo. Salamat dahil kareng pangako mo, Lord, mo kami bibiguan. Salamat dahil papatawaran mo kami, Lord, kareng ng ganang kasalanan mi. Bistamat dakal kami pagkukulang, Lord. Pero lagi mo kami welcome kaya kang bihew, Ginoo. Yan kay rasa na iti, Lord, dalapit gula naman ding UMYAF, Lord. Lord, touch them, oh Lord. Balo ko, Lord God, dakal kami priorities kang bihew, Lord. But help us, oh Lord God, to serve you, to love you more. Salamat, Lord, kay makaprepare a word ngayon kay rasa na iti. Naway kaya kami sa hero, O Lord God. I-anoint me, Lord, king kabyas na, Lord, na manibatan kaya ka. At di kami namang makiramdam mo, Ginoo, tanggapan mi ita. Buong kalakasan, buong katapatan kaya ka, O Ginoo. At the word na rin ni Lord, mila mo damdaman nun isabiye mi lang king aldol do mi biye. Bangkad na patunayan mi, O Lord God, na ikami ating kaming Ginoo, O Lord God, na alang kapara, nalulugod. Bistamat makasalanan kami. Salamat ngayon kay rasa na iti. Salamat king kaya kang Holy Spirit. Iti po kaya kami panalain kay Lagyo ng Jesus. Amen. Kasik naman ng marami ay mag-aanay ng marami. Tapos pamanayin.
sa pamamagitan ng pagpapala mo sa amin, Panginoon, binibigyan mo ng kulay ang aming buhay, binibigyan mo ng pag-asa, binibigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, ng kagalakan at marami pang mga magagandang bagay. Kaya naman, Panginoon, nagagalak po kaming magpasalamat sa iyo. Tanggapin mo ang mga handog ng inyong mga anak sapagkat hindi mo kami pinagkulang kailanman. At ang amin pong panalangin, O Diyos, Lord, ang mga kamay na ginamit, ang mga handog na ito, Panginoon, kung saan ito ay binigay ng inyong mga anak, patuloy mo silang pagpalain. At ang sa ganon, Panginoon, lalo pa kaming makapaghandog sa inyo ayon sa iyong kalooban at magamit ang mga kaloob na ito para sa ikalalago ng inyong ministeryo. Maraming salamat pong muli. Ito ang aming pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Mipuri ka ginuking korasan iti, kapamilitan daring anak areni, hanggang ditakla mo ginu, eda peburian itang, eda ka purian ginu. Panuwanan mula, idalangin ko ginu na king karelang pamag-aral ginu, di na mulang kabyasnan, bang kanita ginu king karelang pamandagul, agamit dayti. At panuwanan mula naman ding pengari, ano sana yung gagabi karela.
bangkanita Ginoo, ding pengari gagabi karel, maging katanggap-tanggap king kaya kang harapan Ginoo, potang ding anak karyati, may panuwanan la. Iti po yung dalayan ko kilagyo ng Jesus. Amen. Naning kaya katamong banal a kasulatan na may yakat king John chapter 13 verses 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. May panuwanan taong po karing ama nung may basa. Teach me
Hello. Good morning po. God's morning po. So, good morning disciples UMC. So, balang po na first time lagi. Ako po balo nung mipawas ko, makapaliko. Pero ito po na. And of course, karing Mayaf, happy National UMYF Sunday. So, pero bayo po ito, pwede ko pong i-request ding Mayaf na talakadla. Kung manuwala taong makabless la rin kaya katamong Mayaf, palakpakan tala po today. Sige po, pwede na kayo loklok. To our dear Mayaf, again, thank you po for being here. Makabless po dakal tamo. And ko po, more than dahil Mayaf Sunday ngeni, achu kayo po keni dahil king kaya kayong love, king bawat at metong. And bayo ko po magumpisa, agatanda kayo pong manalangin. Lord Jesus, we invite you at this moment. Buklatan niyo po rin kaya kaming puso't kaisipan. Pan-ikayong lungog king kaya kaming puso at banding manong buri mong ipasyag ngayon ng kaurasan na ini. Ilang afil mi at ilang kaya kaming panandaman. Nawa ito mo kaya kaming lugod tatutu. Lugod king paralan na nung makanano kaming mukaming liguran at patuloy aluluguran. The way you love, steadfast, faithful, and true. Strengthen the weary, soften the guarded, and encourage the discouraged, Lord. In your blessed holy name, through Jesus Christ, our Savior. Amen. Okay. So today po, yung kakatamong message, yung title na po is Steadfast Love, Following in the Steps of Jesus. So, nung pong balo yun po kaya kaming Mayaf, kaya kaming tagline is perfect. So, in Jesus steps. Nung ikayo po, makanan yung i-define ba king sarili yo in steadfast love. So in steadfast love, to define it, banta mas aintindihan tayo po ne, i-break down tayo po. So, magumpisa tapa po king steadfast. So, nga na po king literal English translation na. So, sabi na Kenny, it's immovable, firm, and fixed. So, diretso mo po na matatagya. At ano naman po king Tagalog, matatag, hindi pabago-bago, iya po kano payaliwaliwa, at tapatya, yung ibig sabihin na ning steadfast. And, at nung i-define tayo po king kabuuan, nung piyabe-yabe tala, ing ikit ko po, or ing ikwa ko pong meaning na is, unshakable faithfulness, anchored in love. So, emphasis ketang anchored ne, bala mo angklaya na, bala mo itang kimbarko, itang bantela po gagaloring ship makanyan. So, bala makantaya dapat ing lugod, or ing pamaging steadfast, bala makanitaya, kagalo, dahil malalam ka pundasyon. And ana po king Tagalog, matibay ang loob at tapat ang puso. So, abin po itong steadfast. So, bayo ta po mag-proceed, tandaan nyo po na, mag-quiz bita mo po ito. Sige po, mag-proceed ta mo po king love. Dahil Valentine's Day naman po, siguro talagang dakal kayo po experience regarding love. Right? And again, nung i-define tayo po in English translation, sabi na po, a strong affection and deep attachment. So, affection and attachment. Ne? And so, ako na po masyadong i-elaborate karat ang translation. Mag-focus ko rin po king, nung makananuya may defining love king, kaya katamong Bible. And from the Bible, yung minuna ko pong aga na ka is in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. So, basan kayo po, Ana Kenny. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep records of wrongs. Love is not happy with evil but is happy with truth. And love never gives up. And its faith, hope, and patience never fail. Masanti niya po ne. Pero challenging nga rin po kaya katamo na
makanyan din ing kaya katamong gawan or yan ing maging definition na ning love kaya katamo. And also, kimpong pa mag-research ko, ikit kaya po yun trivia na yung palang love, though dakal ta na po kasi maging version na ng Bible, pero yung po palang love, yung pinili ko na mo po itang pekadakal king New Living Translation, yung word na love, 759 times yung may banggit or makasulat king Bible. So, karakal po. And ada po ring scholars at teachers, sabi nung ila po kanong mag-define, of course, datang people po na mag-study king Bible, they would define the Bible as a living love letter para kaya katamo from God. So, again, nung pong kimpong kakong pa mag-research personal, makanini kaya pong define in love. So nga na po, love is deep care and commitment that chooses the good of others and stays faithful. Shown in actions, not just feelings. So king Tagalog po na ang pag-ibig ay malalim na malasakit at paninindigan na inuuna ang kabutihan ng kapwa at nananatiling tapat na ipapakita sa gawa, hindi lang sa damdamin, gaya ng pag-ibig ni Jesus. So, ay po define tayong steadfast ampo in love. So, nung betala, nga na ning steadfast love, it is an unshakable faithfulness anchored in love. The kind of love is deep care and commitment that chooses the good of others and stays faithful shown in actions, not just feelings. So again, Tagalogon tayo po Hindi matinag na katapatan na nakaugat sa pag-ibig. Isang uri ng pag-ibig na malalim ang pag-aaruga at paninindigan, pag-ibig na pinipili ang ikabubuti ng iba at nananatiling tapat na napapakita sa gawa, hindi lang sa damdamin. So, since atinta na pong definition, King Steadfast Love, malyari ta na po mag-move forward kanyan. So, po yung steadfast love, pati niya pong, bala mo adwading subtype. So, nung learn tayo po king mag-flash rin po kanyan, Kenny, love that fades and love that follows. So, nano po kaya pag-ikitso po rin adwang salita nga rin, nano po kaya yung afi-feel you or nano kayo po kaya ken, kaya kayong lugod king sarili, lugod ka rin kaya kayong kaparang tao, makanyan. Is it a love that fades or a love that follows? So, ngini po, kasi ngini king yato tamo itang nono ka rin tama katuknang, nono ka rin tama malagi. Bala mo, mas darakaling gulo, mas makatakot, at darakalitang eka-siguraduhan na dahil kini, it makes it hard for us to commit. Bala mo, karing dakalabage masakit i-go memo, itang biglaan, itang masakit mag-commit. At dahil keni, makanta mo rin ng maging outlook or lawe, tamo king lugod. Na there will come to a point na bala mo, masakit lugod. Na ing lugod, magin nemong feeling. A feeling that often comes and goes. Altolumbog minsan. Iti akit tamo ka ring friendship, family relationships, karing kaya katamong romantic relationship. And sadly, yung makanining kind of love na itapin itang magkasakit and fleeting, sometimes at din king church community tamo. So as we move forward, akitaya na it can become easy to love people when they're easy. Again, it can be easy to love people when they're easy to commit, when it's convenient, mabilis, alang problem, to serve when we're seen, and to stay faithful when the road is smooth. In short, masagling lugod, itong madali mo. Makarelitan po ba ka rin? How true is that? Ne? Pero ngeni, maging aware tana na king awas na ning Ginoo, kailangan mas dinan tayang mas malalam a definition in love. Ening lugod, emu basiking
mood or afi-feel mo. Nune ing lugod, naaman wan tamo Kenny is metong yang decision, metong yang commitment. A love that is a covenant and love as a way of life. A love that stays. So, ana pa po kitang Kenny, king susunod na slide, the Christian life is not try your best to be good. The Christian life is follow Jesus. And ating Ginoo nakatamo po kabod patok yan, king dalan. Hanggang in Jesus steps sana masagli ang sabyan. Pero mo kabod sinabi ni. Pero ini mo naman po kasi ing dalan na delana na at telon to na ning kakatamong Ginoo. And at ulitan kayo mo po the Christian life is not trying your best to be good. The Christian life is following Jesus or to follow Jesus. Clear and simple. And ana po kening verse from 1 Peter chapter 2 verse 21. Christ also suffered for you, leaving you an example that you should follow His steps. So, Tagalog na po is ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin. Ang halimbawang dapat nating tularan, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. So, being Christ-like po. So today, ang titalang lakaran, bala mo achuta mo king metong a journey. Daring pibakasaning Ginoo, karing apat apuntos na mag-define nung nanya ba ing steadfast love. Looks like at nung makanano tamo pangatawanan ini na i-implement tayong steadfast love ay ni king kaya katamong biye, king kaya katamong balea, karing kaya katamong kaobra, at king kaya katamong relationships. So, yung mo muna pong puntos ana, Jesus is our perfect example of steadfast love. Siyempre eta na po lalawot, munang mo muna, ing lawe tamo kang king Ginoo. So, impong first point tayo ni, peka may basiya or may inspire king John chapter 13 verse 1. Nga na po king makasulat, bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. So, kasanting na po ana Kenny, ing Ginoo, pepakit na or pepasyag na yung love na karing kayang disipulo hanggang mayari, hanggat angga. Apin po ini munang katutuan about steadfast love. Abalo tamo king Biblia na Jesu Kristo yakabod linugod simply karing disipulo na. And alam mo rin ligoran deni dahil perfect la ali. Dakal karela ating times na bala mo itamo rin tang king meto nga pamilya nung ating kang kapatid itang mipapataya kayo itang ako mipapagkaintindihan at ating times din na mipapaninggit kayo pero peka importante ka rin bala mo rin kaya katamang pengari ing ginuligura na katamo na alang kapara and yet king scriptures hanapin Jesus loved them till the end ing ginu pepakit na Kenny, ing lugod dapat steady. Na istong lulugod ka dapat iti matitibag. Gang labasa na kaning pangadismaya, gang lungkot ka, at tumakot ka, ing lugod dapat manatili king puso mo. A love that is steady, a love that does not collapse, a steadfast love. So, ano po Kenny, steadfast love does not quit when it hurts. So, balo tamo ing delana ng Kristo. Those stories are important kasi ikwatang aintindihan ing meto nga meaning na ning steadfast love because of this. Na emo kabod at siyo ing lugod ustong perfect ing situation na masakit ing aman wan tamong steadfast love karing in perfect situations.
Sometimes, ako pinan din, masagli ang sabyan. Masagli ang buring, sabyan mo sa sarili mong burimeng danasan. Pero gustong masakit na, karinta mo masusubok. Ale. So, karing panahon na masakit, karing panahon na sometimes nung feel mong eda ka aintindihan, ding tao, and when you feel alone and times of uncertainty, let me say it plainly, na steadfast love does not quit when it hurts. Iti reminder ya kaya katamo na ustong pinili tamong paluki ka ring yapak ning kaya katamo gino. Malyaring dala ng tamo rin ning pagkakataon na istong linugod tamo, mirap tamo ka ring kapag subukan. It is never easy, hanapin. Times when faithfulness can be hard. Times when forgiveness will seem to be hard and unfamiliar. And times when staying committed feels exhausting. Itiing mo munang katutuan, na ipasyag ng kaya katamong Ginoo regarding love, that Jesus is our perfect example of steadfast love. So second po, following Jesus requires daily commitment. So kalupa na po nitang kintami nanding King Praise and Worship na araw-araw. So po King Luke chapter 9 verse 23, pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan. Alang-alang sa pagsunod niya sa akin, araw-araw. So di nang tayo pong emphasis itang word na araw-araw. So na po sinabing, emo balang Domingo, emo balang istong ating masayang activity, emo istong masaleseng bilining bie, malino ya Kenny, sabi na araw-araw, aldo. Because steadfast love is not an emotional moment. Itang nginiya mo. It is a daily way of living. So balam lifestyle ya. Ginamit na ring simbolong Jesus Kenny is in cross. Ne? The cross represents sacrifice. The cross represents obedience, pagsunod. The cross represents perseverance. Itang gawan mo yung best mo, ating the best that you can. And the cross is not comfortable. And it's not convenient. Nung iliteral tayo, nung lalawin mo pin naman, karagul na ning krus. Itong malildo, kakitala po retang magkaikindalan. Itang nung pamagkasakit, napusanan din karelang krus. And in krus yung pinusana mo naman, Jesus. At invitation niya, kaya katamo, na dahil buri na katamong pasakitan or may bayat ning Ginoo, nune huhubuga na katamo. So kaya niya kitamo na carrying your cross. So atin yung illustration or wording nung makanano ba ing bili or life when you're carrying your cross. So carrying your cross looks like choosing integrity when it would be easier to compromise. Itang hanggang balo mong ating masagling dalan, mas pilinan mo pa rin ng usto. Carrying your cross looks like choosing kindness when you're tired and irritated. Itong pupusanan mo yung cross mo, dapat, or bala mo, in situation is, hanggang masusora na kakailangan, kind ka pa rin. Adapin din aliwang mayaf, self-control. And carrying your cross looks like choosing faithfulness when you feel unseen. Hanggang minsan itang feeling mong eda ka pahalagahan, itang feel mo still, i-carry me pa rin ng kaya kang cross. And it looks like choosing prayer when anxiety would rather rule your mind. Itang gustong magulo na kakaisipan, again, pilinan mo pa rin pusanan me in kaya kang cross. And it would look like choosing showing up for people instead of isolating. Makanita riyari ni ketang situation na minsan nung buri mong magdili-dili ka, rather just, still carry your cross. Itang hanggang buri mo ng tabilingan, still,
i-maintain meng makatalan ka rin. And lastly, carrying your cross looks like choosing purity, humility, in a world that tells us shortcuts. So, ana po Kenny, inga manong, steadfast love is not a feeling. It is a decision. Remain steadfast even when the road is difficult. Istong make decision tamo na tuki tamo kang Gino or to follow Jesus' steps. Tamo mo gagawan iti ustong mag-benefit tamo. When we follow Him, it is not about convenience, rather commitment ya. Now we can ask ourselves. So pwede tayong kunaning sarili tamo. Are we loving only when it's easy? Lulugod tamo ma or mag-appreciate tamo ka rin para tamong taos tung masagli lang pakyabayan? Makanita ba ing lugod? Ana pa Kenny, are we following Jesus only when it benefits us? So kasi di ba hanggang kapara tamong tao, nung maging honest tamo, ating times na maging selective tamo, di ba? Itang minsan pipilinan mo ring luluguran mo or pakyabayan mo. Uling mas masagling lugod, gustong balo tamong kaluguran tamo or kapara tamong tao is love na katamo rin naman. O ba't mag-effort kapin naman na mag-reach out king balo mong kasama na ka. Itang makanita. Ano na. So, mas makaganang susuyo or makaganang susuyo istong bibiyaming best mo and at the end of the day, balo mo na ating recognition, ating prize, di ba? Mas makapush na mag-acts of service. And mas masagling magpatawa, gustong itang mas muna lang mag-ask or mag-say sorry kaya ka rather than iking munang mag-ask sorry, di ba? Or iking mag-first move, anapin. At mas masagling maging faithful at committed, ustong komportable ya ingbe. Pero makanano istong alina. So tandaan tamo na ingawos na ning mensahe ngayon is He calls us to love and remain steadfast even when the road is difficult. Though truly maka-pressure, pero it does not mean na dapat perfect tamo every day. So sabi ng Lord, remember, what is important is to return to Jesus every day. So hanggang afi-feel mong eka perfect, eka okay, eka malago, eka inspired, eka masanting. Peka importante ka rin is every day, at the end of the day, magbalik ka king Ginoo at susuko mo nga ning ganang worries and fears mo kaya. Because steadfast love grows through daily obedience. Itang pa magsunod tamo kaya. Okay. So impong lutamong puntos is steadfast love becomes visible through our actions. So, adapin, words without action is nothing. So, ana po Kenny, King John chapter 13 verse 34 to 35 or in kakatamong main text ngini. Kaya isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. So, na sinabi Kenny na makilala tamo bilang followers of Christ or tagasunod or disipulo na ng Ginoo istong biyasa ka, sikat ka, makwalta ka, or talented ka. Sabi na Kenny, masala yung sabi na malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo kapag nagmamahalan kayo. So, love is our identity. So, atin pong along illustration, Kenny. Regarding Kenning John chapter 13 verse 34 to 35 to help us again to understand another version of steadfast love. So, ana Kenning mo muna, steadfast love is forgiveness instead of bitterness. So, Kenning katlong punto sa iniana, itapin po atin tamong lumunamang sub-points. So, mumuna, forgiveness instead of bitterness. So, in bitterness or pamananam puot,
king kaya katamong dibdib or puso, part na ning lifetime or sometimes normal ya, pero it means ating something na epa-healed. Atin pang bubog, king kaya kang lub. At yun na po kaya katamo nung nanyitan. So aliwaliwala ring instances o ba't minsan maging bitter tamo. And in a way, bala mo po, king romantic relationship minsan maging bitter tamo or mabubuuing bitterness or ing puot or sakit loob. Bitang, for example, may break kayo, tas ala kayong closure, makanta. So pwede mo naman. Istong pinili tayang sesen ing bitterness or ing unforgiveness, king kaya katamong puso, itibala mo may ngari yan namang lason na ditak-ditak, kakalat siya king kaya katamong katawan. At ang gaketang miras sa king kaya kang kaisipan. Itang kilwal okay ka, physically okay ka, pero king kilob, ali ka pala. So istong magpatawad ka, ibig sabihin okay na, yari na. And forgiveness does not mean trust is automatically restored. Na ing trust, may balik na agad-agad. Forgiveness means we release ourselves from the pain. Pipiliin ng tamong maging malaya king sakit, freeing ourselves from the storm inside our mind. Itang mas pipiliin ng tamo ka peace of mind. And we surrender the person and that event or that pain to God. So that's forgiveness. Itang mas pili ng tamong na magkasakit, manasakit, at magulo kaisipan, uling sinukuta na kang Lord. So, anapin king Ephesians chapter 4, verse 32, forgive one another as God in Christ forgive you. Magpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. So, yung pangadwa po is, service instead of yourself. So, here's an example, anyang na maakit na rin na ulit king life ng Jesus or karing stories about Jesus in service. So, impong minuna akong aisip, isita nga niyang menos yang bitis, disipulo. At inibalo tane po yung kwento ngayon Pero, metong yung importanteng instance or metong yung vital hanapin na story regarding love and service. Dahil anya minunang panahon, istong gagawan mo ito at manos kang bitis, metong yung obrang pang-alipan or slave. And even though baluta mo Jesus, Jesus, itang matas siya, makanyan, savior tayo, still gewa na ita at menos yung bitis tao, menos yung bitis disipulo. At Kenny, akit tamo na metong yang identity or metong yang imahe na ning steadfast love ito. Na it does not need applause or nanuman, banta sumuyo ka, uling at yung puso mo, buri mong gawan ito. Bisa kang sumuyo. Ining istorya ngayon ni importante ya, uli na ning ngening panahon tamo, we are taught and encouraged to be relevant. Itang kailangan sikat ka or maging famous ka or maging influencer ka, makanyan, or gamitan mo yung boses mo, itang mag-represent ka, makanyan. So sometimes in work or in pamagsilbi, atin ang maging meaning behind it. Na sometimes pa magkusa. But who are we doing this for? So kanino tamo gagawan kaya katamong pamagsuyo ngayon? Is it for ourselves? Is it for our family? Can be. Somebody else? Or is it for Jesus? So, our word says, protect yourself, but Jesus says, serve one another. Service can look like showing up early, staying late, and doing the unseen work. Sometimes, pag kingobra, maralas po siguro ring maif makarelate la, muli na kayo mo naman manahan ng kumpanyada. Pero, di ba, minsan, nung king sarili mo, feel mo itang compassion mo king company. Itang compassion mo king karing kayabi ang magobra. Mo atiis. Or sometimes, it can look like, service can look like encouraging someone quietly. Itang balo mo ing kaluguran mo or ing friend mo, kapatid mo, okay. So, encourage me, service na ita. And it can also look like checking on someone's mental health or health without making it in public. Naman kailangang i-post or i-story pa na, hope you're doing well, bestie, among makanyan. So, hanggang
tapikan me, mupuntalan me karela, ikayo mo nga dua, di ba? Service na ito. Kasi in concern mo, tuos puso ya. And service can look like helping at home, honoring your parents, being patient with your siblings. Apin po siguro ito yung peka kain, relevant as service, karing mayaf na, lalo na itang being patient with your siblings. So, it can look like serving the church, again, even if it's not a stage. And steadfast love chooses service over yourself. Ay ta. At in last point na po ken is faithfulness instead of quitting. So, quitting can be loud, makatakot. Itang mayari ya ing chapter, adapin ding Gen Z. Blam mo ako Gen Z, ne? End of an era, ne? So, adapin, itong mag-stop ne makatakot ya. Minsan, mangyaya. Pero, maralas, when you quit, when you start to quit, these are things na etamo akakit, karing bawat metong kaya katamo. Itang ditak-ditak bala mo tatabili ka, that's a form of quitting. Kapag maging inconsistent na ka, when you're losing your heart in what you do, in what you love, istong mimiwas ka, karing tao, karing friends, itang eda na ka ahagilap, itang mang ghost ka, at stepping back from prayer, letting disappointment take the lead. These are forms of quitting silently. So, pero ingagkat na ning Ginoo is itang manatili tamong tutu kaya na istong ikayo mong adwa, be truthful, maging tutu tamo kaya. Giyang ing sarili tamo at emosyon tamo, mag-fluctuate ya. Sometimes nga, sarili mo na maging tutu, di ba? Pero metong mo nga niya ng Lord, is nitang maging truthful ka kaya. When you talk about faithfulness, it means magpatuloy ka king lugod. At lulugod ka patuloy. At patuloy ka namang manalangin, at patuloy ka namang magpatawad, na lagi kang tutuki kaya. That you do your absolute best to keep showing up, even when you feel small. Then, yung gagawan mo ali dahil able ka, at masikan ka, gagawan mo nga ding makaning bagay kasi faithful ka kang God. And He gives the strength for us to do all these things. So nung ating mangutang kaya ka, what does steadfast love look like? Pwede tamong paghibat karela na it looks like forgiveness, service, and faithfulness. Again, steadfast love can look like forgiveness, service, and faithfulness. So, okay, kimpong kaya katamong pangapat apuntos. Ana po Kenny, strength or sikanan to remain steadfast from God. So, impong verse na may inspire po yung kakatamong puntos, ikapata puntos is from 1 Corinthians chapter 16 verse 13 to 14. Ana po Kenny, maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatatag kayo at magpakatibay at anuman ang inyong gawin ninyo ng may pag-ibig. So, in verse, bala mo awos ya, or it's a calling for us, na ikatamong magpakatatag tamo ka no. So, be strong, ana. Pero na ibig sabihin na masa tamo mo, king pansarili tamong sikanan. Kasi at the end of the day, tao tamo mo, miminata mo rin. So nung emo king physical strength, ingaman wa na kini, no ka rin tamo kuma. So apin ta ing love or ing pamag-recharge tamo, king lugod na ning kaya katamong Ginoo. Because we are empowered by the Holy Spirit. Sisikan tamo, king kaya katamong pamanalangin. Magpatuloy tamong susulong kapamilya tandaring amano na ning Ginoo, kin pamamasa tam Bible. At akwa tamong lago at suporta ka ring tao, kayong paligid tamos, itong gagamitan tala rin. To feel His love for us, to talk to Him, we need to talk to Him. We need to pray. And because when we disconnect from prayer,
love grows cold. So, sometimes, pag dadalan tayo na karet ng challenging moment, di rimlata mo. And when we disconnect from the scriptures, so istong eta na mamasang Bible, na Kenny, our minds drift. So, pwedeng luba na kaning aliwaliwang isipan. Istong linaw tamo king sarili tamo, or, linawat tayong sarili tamo karing tao, karing family tamo, maging prone tamo king pa mag-overthink. And discouragement grows louder. When we disconnect from the Holy Spirit, we start trying to carry what only God can carry. Minsan daratang itang panandamtang kakay na tamo uling akakalingwan tamo na inglugod na bibiyeta mo ismani batanya mo king sarili tamo. Kaya pin magigisan tamo kasi we rely on ourselves. You have been trying to serve without being filled. Sometimes, you cannot give or serve what you don't have, Ana. So, at the end of the day, again, we have to understand, so kailangan tamong laging pakaisipan na makapag-charge tamo mo kang Lord. So, bala mo, itong low bat ka, mag-charge ka. Nung ikatamong cellphone, Lord, yung charger tamo. So, again, steadfast love is not a performance. It is a fruit of staying close to Christ. So, nung ngini, panandaman mong may naka, it is okay. That is an invitation. Again, agkat nakatamo. Agkata nakatamo ning Ginoo na magbalik tamo kaya. So, again, Jesus walked the path and He calls us to follow. Nasunod tamo. At detang 40 sa reta, nung ganakantala, at ganakan tayong meging story ng Lord. Eya sino ko ang giyang makanano kasakit at kasakit ing delanana. Hanggang balo na ing malyari kaya, tinakas. Pagpatuloy ning journey na to the cross. Hanggang balo na mipakuya, meko. At king katatawlian ing lugod na alang kapara. So ngeni, ing awas ng Ginoo is sundan tayo ing kayang yapak. In Jesus' steps, hanapin. So here is the final challenge. And I want to hear it personally. So atin na naman pong question. So sabi na, ing kutang is, will you remain steadfast when love is tested? So manatili yabay tang steadfast love. Istong ing lugod, masusubok ya. At kadwang kutang, will you follow Jesus not only in blessing, but in sacrifice? So, sundan me ba yung Ginoo? Emo dahil di na nakang kalam, nune ang gaking sakripisyo, bala mo kimiyasawa till death do us part. Because the road of discipleship includes both. And the love of Jesus is strong enough for both. Tandaan tala puring apat, tapuntos tamong yaningal dongay ni Ban, apangatawanan tayo at aparamdam tayo ing kaya katamong steadfast love, king kaya katamong sarili mo muna, karing kaya katamong kaparan tao, at karyatapan taong kaluguran tamo, kalupa na ning pepakit na ning kaya katamong Ginoo. So, nung balikan tala, Jesus walked the path and He calls us to follow. Number 1, Jesus is our perfect example for steadfast love. Second, following Jesus requires daily commitment. Steadfast love becomes visible through our actions. And number 4, strength to remain steadfast comes from God. At king katatal yan po, buri kaya po lakwan kaya kayo ing phrase ni. Jesus calls us to a love that stays consistent, sacrificial, and visible, especially when it's hard. Again, Jesus calls us to a love that stays consistent, sacrificial, and visible, especially when it's hard. Happy National United Methodist Young Adults Fellowship Sunday to everyone. To God be all the highest praise and glory. In Jesus' name.
lugod na gaya ng pamaglugod na ng kiyakatamong Ginoong Heso Kristo. Sige po, Chairperson. This certificate of appreciation is given to Brother Jester Gomez in heartfelt appreciation for your inspiring message and faithful service as our speaker during the celebration of UMYAF Sunday with the theme Steadfast in Love in Following Jesus' Steps. Your wisdom, passion, and dedication to equipping families with biblical guidance have deeply blessed us. Thank you for sharing your time, knowledge, and heart in helping us raise a Christ-centered generation. Given this 15th day of February 2026, signed by the Worship Committee Head, Mrs. Karen Shane Baluyot, Church Council Chairperson, Mr. Jerson Maniti, Church Deaconess, Deaconess Perlita Julian, and the Administrative Pastor, Reverend Romel Julian. Langin para kareng Mayaf. Denggang pong Mayaf, talakad kayo po. Mapagbiyayang Diyos, tinawag mo ang mga young adults sa Pilipinas at sa buong mundo na lumakad sa iyong daan. Nangangako kaming sumunod kay Jesus ng matatag sa pag-ibig at isabuhay ang kanyang halimbawa araw-araw. Panginoon, pinaalalahanan mo kami sa iyong salita, gawin ninyo ang lahat ng may pag-ibig. Iibigin namin gaya ni Kristo, tapat, mapagkalinga at handang mag-alay. Pagpalain mo ang mga gawain ng UMYAFP upang maging daluyan ng pag-asa, katarungan at kapayapaan. Maglilingkod kami ng may tapang, magsasalita ng may katotohanan, at magdadala ng iyong liwanag sa bawat komunidad. Palakasin mo kami sa oras ng pagsubok upang manatili kaming matibay at hindi matinag sa pananampalataya. Magtitiwala kami sa iyong biyaya sapagkat ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nagkukulang. Pagisahin mo ang mga young adults sa iba't ibang bansa, kultura at simbahan upang sama-samang magpatotoo kay Kristo. Maglalakad kami ng magkakapit-bisig, ipapahayag ang mabuting balita at itatayo ang iyong kaharian dito sa lupa. Panginoon, gawin mo kaming matatag sa pag-ibig habang sumusunod sa mga yapak ni Jesus. Naway ang aming buhay ay lulwalhati sa iyo, ang aming mga salita'y magpuri sa iyo, at ang aming mga gaway sumalamin sa iyong walang hanggang biyaya. Amen. Sa
naman tayo po ing organ. Ikayong penamdaman nyo ing kimot na ning banalay espiritu. Aliaring migsalita ya king aliwaliwang kaparalanan. O ating kayong buring ilapit king Dios, isuko kaya o pasalamatan uling meging maganakay at meging malamya. Kapatid, agkatanda kayo po kini king harap. Ing panawos na ning Ginoo para kay katamoyangan. Ing Dios, pasalamatan taya, king pangagamit na kay katamong yumayap. At kalupanan ing kay katamong dimdam a mensahe, maragul ing agagawa na potang ating lugod. Mumuna, king Dios, kadwa, king kay katamong pamilya, at makanyan mo naman potang iti kumahlatiya. King kaya katamong lugal, no karintamong man magobra, king kaya katamong baryo, king kaya katamong bansa, at king buong lihato. Uli na niti kapatid, pasalamatan tayo ing Diyos. Uling iya mismo pepakit na nung makananuya katutuan at makananuya kayo paya ing lugod. Gewa na iti, bang aranasan tamo at iya naman ing aduan tamong ibiyan ng eni karing biya tamo. Nahahayag ang iyong kabutihan, O Diyos. Hindi lang dahil ikaw ay mabuti, kundi ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Tunay po na napakahiwaga ng pag-ibig, Panginoon, na kami mismo hindi namin kayang tarukin. Subalit dahil ikaw na aming Diyos, hindi lang ito iyong ipinakita, ipinaliwanag, kundi ito ay mismong ginawa mo at ipinadama sa amin. Ang tunay at ang totoong pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, kami naligtas. Nang dahil sa iyong pag-ibig, kami po, Panginoon, ay inyong pinatawad. Lilinis din sa aming mga pagkakasala at patuloy na nililinis. Dahil din po sa pag-ibig na ito, Panginoon, kami po'y patuloy mong binabago. Hindi ka napapagod na kami baguhin. Dahil yan ay dahil sa iyong pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ding ito, kami po'y inyong pinagagaling. Kami, Panginoon, ay nabubuhay sa araw-araw. Ito'y dahil sa iyong pag-ibig. Inaamin namin ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, maging ang aming mga kahinaan. At kami po ay nakakaranas ng pagpapatawad dahil pag-ibig mo pa rin ang nangingibabaw sa amin. Kaya nga, Panginoon, salamat sa iyong anak na ginamit upang muling mahayag ang pag-ibig na hindi makasanlibutan, kundi pag-ibig na mula sa Diyos na makapangyarihan. Na talaga, Panginoon, hindi mauunawaan ng taong makasanlibutan sapagkat ang mga anak mo lamang, ang mga nakakaranas lamang, ang meron nito, Panginoon, na kahit napakahirap, dahil sa pag-ibig, nagpapatuloy sa paglilingkod. Ito yung gusto naming pag-ibig. Ito yung hinahanap na pag-ibig ng mundo. At nagagalak po kaming magpasalamat sa iyo, Lord, sapagkat inilagay mo ito ngayon sa aming puso, sa aming isip, sa aming espiritu. Hindi para sarilinin namin, kundi, Panginoon, dahil mayroon po kayong ipapagawa sa amin. Na ang bawat gagawin namin ay hindi kami nakapako sa aming
ginagawa, kundi nakapako kami sapagkat may pag-ibig na nasa aming puso. Naglilingkod kami kasi may pag-ibig kami. Umaawit kami sa iyo dahil may pag-ibig kami. Gumaganap po kami ng aming mga tungkulin dahil, Panginoon, may pag-ibig kami. At ang pag-ibig na ito'y patuloy mong pinalalago, pinauunlad, sapagkat ito'y gagamitin namin hindi lamang sa iglesyang ito, kundi hanggang sa mga lugar na pwedeng maabot po nito. Lord, kailangan ng aming bansa ang pag-ibig na mula sa iyo. Kaya ang pag-ibig na meron po kami, gamitin mo po ito una sa aming pamilya. Na makakita sila ng kakaibang pag-ibig. Pag-ibig na mula sa iyo. Na kahit mahirap, na kahit nag-i-struggle kami, Panginoon, nakikita nila iba ang pag-ibig na meron kami. Sa aming mga kamanggagawa, saan man kami nagtatrabaho, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming pong baryo dito sa San Vicente. Dalangin namin, Panginoon, mangibabaw ang pag-ibig na ito sa sandaling kami po ay nagkakasama-sama upang kakitaan kami ng kakaibang buhay na mula sa iyo dahil bunga ng pag-ibig mong inilagay sa buhay namin. Panginoon, salamat ginamit mo yung amin pong mga yumayap. At naniniwala kami, Panginoon, na mayroon po kayong nais ituro at nais ipagawa sa kanila. At napapasalamat kami, Panginoon, sapagkat maging sa kanila ngayon, Panginoon, ay pinangababawan mo itong pag-ibig na ito. Kasangkapanin mo nga po sila, Panginoon, dahil higit ang magagawa nila sa mga kabataan, higit ang magagawa nila sa mga may edad na, Panginoon, sapagkat sila ay lubos mong pinagpala sa maraming aspeto ng kanilang buhay. Gabayan mo sila, samahan mo sila, i-empower mo sila, Panginoon, lalong na sa iglesyang ito, upang lalo pang lumawak at lumago ang inyo pong ministeryo. Naniniwala kami at nagpapasalamat kami, Panginoon, na ibabangon mong lubos ang mga mayap po namin upang maging larawan at ilaw sa bawat lugar na kung saan mo sila itatayo at ilalagay. Lubos kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa at gagawin pa sa aming buhay. Kalakip nito ang aming pananalangin sa mga kapatid naming may mga sakit at karamdaman. Panginoon, maraming salamat sa inyo na pong mga pinagaling, malaki man o maliit na sakit. Subalit patuloy din kaming lumalapit sa mga nakikipaglaban pa po sa iba't ibang sakit at karamdaman. Naniniwala kami na ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. At ang daing ng inyong mga anak ay patuloy mo pong dinirinig. Kaya dalangin namin ang inyong kapangyarihan, ang dumaloy sa bawat panalangin, Panginoon, na idinudulog sa iyo ng mga anak mong lumalapit. Ganon din nagpapasalamat kami sa mga kapatid naming nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Salamat sa pag-ibig nang dahil sa iyo, Panginoon, dinagdagan mo kami ng buhay, ng taon muli, Panginoon, sa taong ito, ng mahigpit na pagmamahalan, kaya't nagpapatuloy, O Lord, ang pag-ibig sa bawat mag-asawang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Papatuloy mong pagningasin itong pag-ibig na ito upang lalong lumago, Panginoon, ang kanilang pagsasamahan at maging matibay at matatag sapagkat ikaw ang nagpapalakas nito.
Ganun din, Panginoon, tinataas po namin ang mga gawain ng inyo pong iglesia na kung saan, Panginoon, sa mga susunod pang araw, dalangin namin, hindi ang makita yung ginagawa, kundi madama nila, Panginoon, ang pag-ibig ng paggawa. Dahil ang lahat ng ito'y ginagawa namin dahil sa iyo at dahil sa aming kapwa. Akayin mo nga po kami, Panginoon, at kasangkapanin mo itong pag-ibig na ito upang sa ganon, ano man ang aming gagawin, hindi kami mapapagod, kundi lubos kaming magiging masaya, magiging magaan sa aming mga buhay. Ito'y dahil sa pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon. Papaano mo kami pinagpala, kaming mga nandirito, amin din pong idinadalangin ang iyong mga pagpapala sa mga kapatid naming nasa ibang bansa na kasama naming nananambahan ngayon at mga nasa ibang dako ng Pilipinas na nanonood ng live nitong pagsambang ito. In-extend po namin ang inyong pag-ibig, in-extend namin ang aming panalangin para sa kanila upang sila man din po ay mapagpala. Ikaw, Panginoon, ang magpatong ng iyong kamay sa mga anak mong lumapit ngayon dito sa altar na dumudulog. Maaring sila po'y nagpapasalamat sapagkat naging mabuti ka sa kanila. Maaring meron silang natatanging kahilingan at nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ikaw ang tutugon at kikilos sa kanilang buhay. Kaya ganun na lamang po yung kanilang pagtitiwala. Higit sa lahat, Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri at ang aming pagpapasalamat sa iyo sapagkat hindi ka nagkulang sa amin sa nagdaang linggo at kiniklaim din namin hindi ka magkukulang sa linggong darating. Muli po, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming hiling. Amen at Amen. Talakanta mo po. King tulatamon pagsalbat kapay nawan at dapat aw sa nakatamong tapat luhod ko takong ganang ginuingaos mong malam kekesang lubos tukyan banluhuran dakat suywan amay kitking sablangan. Amen. Kabalad, bayo tayo tanggapan ng bendisyon, paga nakakaring UMM and WSCS, malakwan kayo po at intamong practice. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kapayapaan, kapangyarihan at kasaganaan. Tinatanggap Po ko ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kasiyahan at biyaya. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kabanalan, kapagpakumbabaan at kagalingan. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. United in this church, we
Maya, payabak po kay katamungan ing Dios, pagtabeya kay katamo.